نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, insyaallah nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kadugtong sa Suratul Kahf. Insyaallah, bago tayo magsimula, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa araw ng paghukom, sabi niya dito, araw na kung saan aming sasabihin sa impyerno, napuno ka na ba? At sasabihin nito, meron pa ba bang idadagdag? Subhanallah. Ganito ang sasabihin ng impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang impyerno binigyan ng kakayahang magsalita. Ang kanyang sasabihin, hal mim mazid, meron pa bang idadagdag? Kaya nakakalungkot talaga kapag ikaw lulong na lulong sa paggawa ng masama at saka sasabihin mo pa, puno ng impyerno. Subhanallah. Dapat mga Muslim, magpakup-kup talaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na wag niyang sasabihin ng impyerno ay mapupuno. Mapupuno lang yan kapag ilalagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang paa. Pagkatapos yan ng mga hatol, mga kapatid. Ibig sabihin, bago pang hatol, hindi yan mapupuno. Kaya nakakatakot talaga kapag ang tao nagkamali sa maling paniniwala. O kaya naipasok niya sa kanyang paniniwala ang mga gawa-gawang mga kasabihan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Sa religion, alhamdulillah, ginawa ng ganap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang relihiyon. Wala na dapat idadagdag. Kasi kapag idadagdag mo, pakatulad dito sasabihin mo, ang impyerno ay puno na, audubillah. Sa dami-dami ng mga tao sa mundo. Tapos, mula pa kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon, at lalong dumadagdag ang bilang ng mga tao. Ngunit sa sobrang lawak ng impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi iyan ang kanyang galit. Ibig sabihin, ang alay dakila, ang galit niya dakila rin. Kaya nakakatakot mga kapatid, huwag nating ibasta-bastahin lang ang impyerno kasi galit yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At iahahagis rin doon ang mga lahat ng mga palatakwil, ang mga matitigas ang ulo, ang mga mayayabang, mga malulupit. Kaya itatapon lahat doon ng mga masasama doon sa impyerno. Kaya sa time na nagtanong ang impyerno kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa tafsir, hal min mazid, meron ka pang idadagdag, ilalagay na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang paa at magsiksikan ang mga dulo ng impyerno. Subhanallah, tingnan nyo, magsiksikan, ibig sabihin mapupuno talaga. Tapos sasabihin ng impyerno, tama na, tapos tama na. Kaya ganun mga kapatid, ganon ang kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinapakita lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang galit. Kapag ikaw gumagawa ng pagtatambal, kung ikaw gagawa ng pagtatakwil o kufur, doon ka ilalagay ng Allah. Kaya sa mga sa mga mabuting balita na naman para sa mga matakutin, katulad din sinabi ng Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ilapit ang paraiso para sa mga matakutin na hindi kalayuan. Allahu Akbar. Ilalapit ng Allah, ipapakita sa iyo doon ang paraiso na napakalapit, hindi kalayuan. Ibig sabihin, kaya mong lakarin, kaya mong puntahan, kaya mong abutin.
Ganon ang ireregalo ng Allah kapag ikaw mayroong takot sa Kanya. Kaya dito sa mundo, dapat sanayin mo na ang sarili mo sa pagsamba na ang iyong hinahangad matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya lumayo sa mga masasama, sa mga ipinagbabawal ang iyong hangarin para matakot sa Diyos. O kaya tanggapin mo na mga kapalaran na dumarating sa buhay mo. O ang iyong hangad para matakot ka sa Allah. Kasi nga magandang ibabalita ng Allah sa mga matakutin. Ipapalapit sa kanila ang paraiso na hindi kalayuan. Allahu Akbar. Hindi lang picture na hindi mo maabot. O kaya ilalagay nga ang paraiso doon sa malayo. Hindi ganun ang ilalagay ng Allah. Ang ilalagay niya na hindi kalayuan. Ibig sabihin kaya mong abutin. Regalo yan sa mga matakutin. Kaya kung ikaw doon ka palang matakot sa kabilang buhay, talagang nagkamali ka. Kasi nga mga matakutin dito yan sa mundo. Natatakot sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tumutulo ang kanilang mga luha. Napapagaan ang kanilang pakiramdam kapag makakarinig sila ng mga paalala mula kay Allah. Sa Quran, hadith, na yung ganun mga matakutin kay Allah. Kasi nga napaka-reliyoso nila. Gusto nila maabot ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong dito, Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid. Sinabi ng Allah, ito ang ipinangako sa inyo para sa bawat mapagbalik loob na mapag-ingat. Mga nanunumbalik kay Allah, mapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapag-ingat sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapag-ingat sa sarili sa mga hangganan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ireregaluhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Yun ang ipagkakaloob sa kanilang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nagpakabuti sila eh. Kapag nagkamali, tingnan nyo mga matakutin kay Allah, kapag nagkakamali, nagbabalik loob, nagtatauba ka agad. Hindi naman sabihin na mga matakutin, hindi na nagkakasala. Nagkakasala rin sila, pero nanunumbalik sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At saka mapag-ingat na. Kapag nagkamali na sila, hindi na sila uulitin nilang pagkamali na yun. Hindi ganun. O kaya magpapatuloy na sila sa paggawa ng kasamaan. Iba kasi nagbalik loob ka na kay Allah. Nagtauba ka na. Tapos uulit-ulitin mo naman. Hindi ganun ang mga natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Allahu Akbar, sabi dito. At sino mang nangamba sa mahabaging Allah sa ligid, at dumating na merong manumbalik na puso. Subhanallah. Tingnan nyo pagkasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dumating doon sa araw ng paghukom, may dumating siya na mayroong pangambak sa ligid. Ibig sabihin dito pa lang sa mundo. Past tense na ito, nangamba nga siya eh. Nangamba siya sa Allah dito sa mundo. Sa ligid, ibig sabihin, hindi niya nakita, walang nakakita sa kanya, at hindi rin niya nakita ang paraiso, pero natakot sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, nangamba sila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dumating siya na merong pusong nanumbalik, kalbun munib. Allahu Akbar. Ganon ang kailangan natin. Sa takot ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pumupunta yan sa ating puso. Dapat ang puso natin, ang kanyang description, nanunumbalik kay Allah. Magbabalik, nagtatauba. Kaya yun, hindi ka pupunta doon sa kabilang buhay. Katawan mo lang, pero ang puso mo napuno na ng dumi. Hindi ganun sa araw paghuhukom, mga kapatid. Dapat pumunta tayo doon na merong kalbun munib, na nanunumbalik na puso. Yun ang kailangan natin sa araw ng paghuhukom. Kaya kung ginawa mo yan, tingnan nyo, kung ginawa mo yan, sasabihin sa iyo ng mga anghel, iutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Sabi dito, masigpasok kayo roon na merong kapayapaan.
Iyon ang araw na panghabang buhay. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Papasukin lahat ng merong may takot kay Allah. Merong kalbon munib, merong nalunumbalik na puso. Papasukin sila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iyon ang araw na panghabang buhay na. Allahu Akbar. Kaya kung hindi mo makamit-kamit dito sa mundo ang iyong hinahangad, huwag kang mag-alala. Basta meron ka lang takot kay Allah, meron ka lang puso na nanumbalik kay Allah, meron ka pang isa pang pagkakataon. At ang pagkakataon na yun, panghabang buhay na, eternal life na. Yun ang pangako ng Allah, paraiso niya. Tapos ano pang sinabi dito? Lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapasa kanila ang anumang kanilang ninanais. At mapasa kanila. At sa amin naman ang dagdag. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun pagkasabi ng Allah. Allahu Akbar. Napakagaan pakinggan mga kapatid kapag ikaw nagtagumpay doon sa kabilang buhay. Kasi nga mapapasa iyo ang anumang iyong ninanais. At idagdagan pa ng Allah. Kaya ang pagiging walang kontento dito sa mundo mga kapatid, hindi mo yan dapat gagamitin dito sa mundo. Ang katangian na yan nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, hindi yan dapat gamitin dito sa mundo. Dapat doon yun sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya kung wala kang kontento, pagtiisan mo yan. Kasi nga ang katangian na yan doon yun sa mga makakapasok sa paraiso. Kasi hingi ka ng hingi kay Allah. Kapag binigay na ng Allah, hingi ka pa ng hingi. Kapag binigay ng Allah, hingi ka pa ng hingi. Ganon na ganon ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waladayna mazid. At sa amin ang karagdagan, idagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kasi nga doon sa paraiso mga kapatid, ang katawan natin na ito, gagawin pa ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin niya panibagong pagkalikha to. Palalakihin niya ito. Palalakasin niya ito. Bibigyan niya pa ng malaking pagnanasa ito. Kaya lahat ng dito sa mundo mga kapatid, i-compare mo baga doon sa paraiso, walang katulad ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iyon ang mga ireregalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makakapasok sa paraiso. Meron ng isang hadith ang hadith na ito sa Sahih Tirmidhi at itinama ni Albani. Ang tao hihingi ng anak, bibigyan siya ng anak. Tapos isang oras lang, tapos kung wala na mawala. Subhanallah, tingnan nyo. Anak na, hindi ka ng anak doon sa paraiso. Bibigyan ka pero isang oras lang. Mawawala. Kasi ang tao, ayaw talaga mayroong anak. Disturbo lang. Pero dahil sa kasiyahan ng iyong loob mga kapatid, ipapakita lang sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para masiyahan ng iyong mata. Ganun, nag-idadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mo, hingi ka doon. Tingnan nyo, mga ibon, pupunta sa iyo, fried chicken, fried na, barbecue na, ganun ang ireregalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati puno nga lalapit sa iyo. Bibigyan ka ng kanyang bunga. Papakainin ka pa nga talaga. At meron ka pang mga tagasilbing mga bata, mag-ikot sa iyo na mayroong mga dalang mga putahin ng mga pagkain na hindi mo pa natikman dito sa mundo. Sa sobrang sarap na hindi mo ma-describe kasi wala yan dito sa mundo, mga pangalan lang, magkatulad lang, pero ang sarap, ang lasa magkaiba. Kaya kadugtong dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa kam ahlakna qablahum min karnin wa hum ashaddu minhum batsha wa nakkabu fil biladi hal min mahis. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ilan na ba na ang aming winasak bago pa sa kanila mula sa mga siglo, sila ay higit pa sa kalupitan kaysa kanila, kaya't halongkatin ninyo sa kalupaan, meron pa kayang makatakas. Subhanallah, walang makakatakas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat yan. Mga siglo, mga kapatid ninyo, pinangakuan na ng maganda. Pinangakuan na ng paraiso. Tinakot na, binantaan na, pero hindi pala sila sumunod. Kaya winasak sila ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa mga siglo, ibig sabihin mga nakaraan, mga nakalipas na, pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya kayo pa kaya kung ano pa, ano mo pa, kayo pa kaya na sila mas mahigit sa kalupitan, mas malalakas, tapos tayo pa kaya hindi paparusahan? Ha? Tapos wala tayong hindi tayo makakatakas. Kahit ang moderno natin na kaalaman, napaka-high-tech na. Sasakay ka ng spaceship, pumunta ka ng Mars o sa moon, kahit saan, wala ka pa rin takas. Ha? Wala, kasi nga, mga nauna, wala rin matatakasan. Ha? Dumating sa kanilang parusa, patay sila lahat. Kaya, audubillah. Kaya huwag kang magmalaki sa iyong naangking kaalaman. Ha? Kasi, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqas-sam'a wa huwa shahid. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sa mga ganito ay talagang paalala para sa sino mang may puso o nakinig ng maigi habang siya ay nakasaksi. Kaya mga kapatid, mga leksyon sana, maging leksyon sana ang mga nauna sa atin. Mga pinarusahan, dumating sa kanya mga dilobyo, o sino pa dyan, mga nakaranas ng kapahamakan, kalamidad, o problema, kalungkutan, pagdadalamhati. Sana yun ay magiging paalala, dhikra. At ang dhikra na yan, paalala, hindi lang sinusulat sa aklat, hindi lang maririnig sa mga lecture, hindi lang maririnig sa mga nagkukwento. Dapat para sa sino mang may puso sa kanya. Subhanallah. Kaya mga lecture na ito mga kapatid, paalala to para sa may mirong puso. May puso. Hindi pakinggan mo lang tapos lulusot lang sa ibang tenga. O kaya nagbabasa ka lang hanggang sa aklat lang. Audubillah. Hindi ganun sa pag-aaral. Hindi ganun ang paalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tagus sa puso. Dapat pumasok sa puso. O kaya nakinig ng maigi. Ibig sabihin, tutok siya habang siya'y saksi. Ibig sabihin, buong katawan niya nakakasaksi. Pinakinggan niya, hindi niya nagbawalang bahala na lang siya. Hindi ganun. Dapat makinig ka, saksi lahat ng iyong katawan. Buong buo, tutok na tutok. Ha? Hindi, nanood ka ng TV dyan, pero ang mata mo na doon sa kusina. Hindi ganun mga kapatid sa mga paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para lang to sa may puso o kaya sa may mga nakinig ng maigi habang sila'y saksi. Sinasaksihan talaga nila. Subhanallah. Kaya yun ang makakapakinabang ng paalala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katiyakan nilikha namin ang mga kalangitan at kalupaan at sa mga pagitan nito sa loob ng 7 araw at hindi man lang kami nasalingan ng anumang kapaguran ng lawak. Ganun na ganun si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad sa Bible, sa pagdating ng 7 araw, nagpahinga ang Diyos at tinawag itong Sabat. Walang ganun si Islam mga kapatid. Ang Diyos yun, tapos nagpahinga, ano yun, napapagod, ano yun, tao. Ha? Ang Diyos lumika ng mga langit at lupa sa loob ng 6 na araw. At hindi man lang siya nasalingan, o ibig sabihin, hindi man lang siya napagod. Ganon na ganon ang Diyos mga kapatid. Ganon na ganon ang pagkalikha ng Allah. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya dahil doon, sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang lumikha ng mga langit at lupa, inutusan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi dito, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't magtiis ka sa kaanumang kanilang mga pinagsasabi at luwalhatiin ng may kapurihan ang iyong Panginoon bago ang pagsikat ng araw at paglubog. Kaya
sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid. Siyempre tayo, mahirap talaga kapag ikaw sumasamba kay Allah, nag-anyaya para patungo sa Kanya, sinasabuhay mo na talagang Islam. Huwag kang mag-alala, magtiis ka lang kasi ang Allah siya po ang lumikha ng langit at lupa. At hindi siya napapagod. At kanyang mga ipinangako sa atin, ibibigay niya talaga. Basta ikaw, magtiis ka lang. Kaya dito sa mundo, hindi tayo makakatakas sa problema. Ang utos sa atin, magtiis. Tapos ano pa, kung magtiis tayo, luwalhatiin mo rin ang Diyos na may kapurihan. Ganun na ganun po mga kapatid, luwalhatiin ng may kapurihan ang Allah. Ganun po tayo kapag may problema, hindi ka tatakas. Kapag nagdadawa ka na, nagsasabi ka na ng katotohanan, kinutya ka lang, nagtigil ka na kagad, hindi ganun mga kapatid. Huwag mong isipin makakatakas tayo sa problema na yan. Ang isipin mo, magtiis yun ang utos sa atin at luwalhatiin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal layli wasabbihhu wa abadara sujud. Sinabi ng Allah, at sa ilan sa gabi ay iyong luwalhatiin siya at sa panghuli ng pagpapatira pa. Ganun na ganun mga kapatid, kung gusto mo maging malakas sa pagtitiis, sa gabi magsala ka. O kaya sa panghuli rin sa pagpapatira pa, magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sana ligtasin mo ako. Ya Allah, palakasin mo ako. Ya Allah, dagdagan mo pa aking pagtitis. Yun, ganun ang ginagawa ng mga nauna, lalo na si Prophet Muhammad Salam. Kasi nga utos niya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ilan sa gabi ay yung luwalhatiin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wastami' yawma yunadil munadi min makanin qariba. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pakinggan mo ang araw na kung saan mananawagan ang tagatawag mula sa malalapit na lugar. Dito sa ano na ito, ito isa sa mga araw mga kapatid, mayroong mananawagan sa atin sa mga malalapit. Ibig sabihin, ano lang, sa tabi mo lang, makakarinig ka. Tapos ang araw na yun mga kapatid, yun na yun, malapit na kasi ang araw na paghukom. Sabi dito, yawma yasma'una sayhata bil haqq, dhalika yawmul khuruj. Sinabi dito, araw na kung saan maririnig nila ang hiyaw ng may katotohanan, iyan ang araw ng labas. Ibig sabihin niya, umilkiyama na. Maririnig nilang hiyaw, sigaw. Malaking sigaw, subhanallah, hindi mo kasi ano yun parang tambuli yun, ihipan, yun ang marinig ng lahat ng mga tao, tapos mamamatay lahat yun. At saka mabubuhay ulit. Bubuhayin sila kasi ihipan ulit yun Kaya gano'n na gano'n ang araw na yun mga kapatid. Ibig sabihin nakakatakot talaga. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, iyang nagbigay talaga ng hangganan. Meron talaga hangganan tong mundo na ito. Hindi tayo dito titira. Kailangan mamamatay talaga tayo lahat. Sa ayaw mo man o sa gusto. Katulad din sinabi ng Allah, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilayna al-masir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, kami ang bumubuhay at pumapatay at patungo sa amin ang kanilang patutunguhan. Ito palang purpose doon. Bakit tayo nabuhay? Bakit tayo mamamatay? Kasi nga, babalik tayo kay Allah. Ang patutunguhan natin doon kay Allah. Kasi nga, may araw ng paghuhukom. May araw ng pagtitiis. May araw ng pagtatanong. Tatanungin tayo lahat-lahat. Anong ating mga pinanggagawa? Kasi nga, mayroong kabuluhan ang buhay. Kapag ikaw sumunod kay Allah, inshallah, magkakaroon ka ng paraiso. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, padugtong dito, yawma yatashakkakul ardu anhum sira'a, dhalika hasrun alayna yasir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw na kung saan mabibitak sa kanila ang kalupaan ng mabilisan, iyon ang napakadali hinggil sa amin ang pagtitipon. Subhanallah. Sa araw na yun mga kapatid, maglalabasan na mga tao, mga bangkay, mabubuhay muli. Mabilis lang.
Pagtitipon, napakabilis lang, buong nilalang, buong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, babangon, tapos napakabilis sila magtitipon. Ganun na ganun sa araw paghukom, mga kapatid. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panghuli dito, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kami ang higit na nakakaalam kung ano ang kanilang mga pinagsasabi. Kasi ang mga pagsasabihan mo to kasi ang mga taong mayroong kalituhan sa Islam o kaya pagtatakwil, magsasabi talaga na yan, piriti lang yan, di yan totoo, kalukuhan yan, kapaliwan yan, subhanallah. Ang hindi nila alam, kapag nakwentuhan mo yan sila, ang Allah higit na nakakaalam sa kanila. Ang Allah hindi bulag sa kanilang mga pinanggagawa. Ang Allah taga-masid sa kanilang mga pangungutya. At si Prophet Muhammad Salam, wa ma anta alaihim bijabbar, hindi ka namimilit sa kanila. Ganon na ganon sa da'wa, mga kapatid. Hindi po tayo namimilit ng tao. Kung mag-Muslim ka, maniwala ka, alhamdulillah, tanggapin ka nawa. Pero sa atin, paalala lang. Hindi tayo namimilit sa religion. Kaya sabi ng Allah dito panghuli, kaya't ipaalala mo gamit ang Quran sa sino mang natatakot sa aking pagbabanta. Kaya ito pala, mga kapatid, ang pagpapaalala, ang unang makapakinabang doon ay ang may takot sa Diyos. Kaya wag kang mawalan ng pag-asa sa pagpapaabot ng mensahe ng Islam. Kasi ang unang makakabenepisyo sa iyo ay merong ring takot kay Allah. Alam naman natin ang may takot kay Allah, kakaunti lang sa mundo. Hindi naman napakadami. Kakaunti, kaya kung makinig sa'yo kakaunti, ayos na yun. Kasi nga pinaalala mo gamit ang Quran. Tinakot mo sila gamit ang pagbabanta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun, mga kapatid, inshallah. Palakasin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng pagsamba, sa pag-anyaya sa Kanya, at lakasan sana ating paniniwala para maabot natin ang paraiso. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.